Sarap ng ating ulam today. Nilagyan ko ng tuna yung choy sam. Kasi dito pag nagluluto ng choy sam, laging nilaga lang. Or gigisa lang, tapos sibuyas bawang, and then nilagay mo ng toyo. Pero ngayon ang ginawa ko, ginisa ko sa bawang na may tuna, tsaka yung choy sam. Ayan, ako lang kasi mag-isa dito guys. Wala na naman mga amo. Ayun o. Tapos may okra tayo dito galing sa tanim ni Lolo sa labas. Ayan, kinuha ko. Sinabay ko na sa pagsaing. Tara, kain! Tapos ko lang guys, maglinis. Alas 3 na ng hapon. Nilinis ko itong kwarto ko. Yan ang mahirap dito. Alam nyo ba, inaamag. Ipakita nyo na ko na yung tato sa inyo dati nung naglinis ako dito sa kwarto. Yung pader, inamag. So, ayun, nilinis ko ngayon. Pero yung kisame, hindi ko na maalis. Hindi ko alam kung paano ko aalisin yung amag. Kasi ang hirap niyang abutin. Ginamit ko nga yung kanina yung yung map. Hindi ko rin maalis. Kailangan kamay talaga para maabot mo siya. Kaso, mababa yung upuan dito. Walang hagdan. And, share ko sa inyo guys yung bigay ni Amo. Bigay si Amo sa akin. Galing siya ng Taiwan. And may pasalubong sa amin. Sa akin pala. Wait lang. Ang likot ng camera. Pasensya na kayo. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dito na lang. Ayan. So, meron tayong pasalubong. Ito. Isang pack. Pero iuwi ko na lang to ng Pilipinas kasi 2025 pa na ma-expire niya. December pala ako uuwi guys. Ayan. Tinikman ko yung mga nandiyan sa kanila. Meron din sila Tinikman ko. Coffee flavor siya na may palaman na parang malagkit sa loob. Masarap. Iuwi ko na lang ng Pilipinas. Tapos, may binigay si Amo na dandadagan. Ano kaya to? Laan nyo. Tadan! Ayan. Hikaw siya. Sobrang ganda. Kumikintab-kintab. Ano kaya to? sabi ko, kay Amo, niloko ko. Sabi ko, baka expensive yan. Ayun, hindi siya sumagot. Hindi niya daw alam. Wow, ano kaya to? Pero ayun, thank you. At least, naalala ko, di ba? Oh, may hikaw tayo dyan. Hindi pa naman ako nagsusot. Ang tagal-tagal na. Ayan, balak ko nga sanang bumili kapag nakaluwag-luwag na for investment ba. Pero binigyan ako ni Amo ng hikaw. Ayan. Paano ba malalaman pag totoo to? Parang silver siya Hindi naman siya yung gold. Ayan, silver. Ang ganda, no? Di ba? Ang gabi. May pasalubong. At least naalala. Naalala kahit pa paano. Ayan, yeah. Tapos niyan ay naatin ko na yung amo ko kasi dito magdi-dinner. Pero yung mag-ama, wala dito. Kasi namasyal. So kami lang yung babae mamaya dinner dito. Magluluto ako. And naglilinis-linis ako ng kwarto. Kasi wala magawa. Wala tayong magawa ngayon. Pero ayun, thank you so much sa mga nanonood pa rin dyan. Sa inyo, wala akong masyadong update dito. And okay naman sila guys sa Pilipinas. And pasukan na ulit. Nag-start na ngayong Lunes. Lunes na ngayon guys, it's July 29, and malapit na birthday ni Ella. Yung birthday ko nakaligpas na rin. Birthday namin lahat ni Kel. So si Kel nagbakasyon sa Laguna, pumunta sa tatay niya. Tapos ngayon nga, pasok na uwian na ulit sila sa Bicol. Pati sila Jillian, sila Papa Alden, nagbakasyon din sila sa Laguna lahat. So walang tao sa amin sa bahay. So this coming few months, bago ako umuwi ng December, baka ipagawa namin yung bintana kasi sobrang alikabok daw sa loob ng bahay. So siguro papagawa namin. Tapos pag uwi ko, saka ko na lang ipapagawa yung mga tiles ng kwarto para nandun ako, nakikita ko, maibablog ko sa inyo. Tapos yung bintana muna kasi maalikabok daw talaga, pasok talaga lahat. Kasi diba nakagrills lang kami, yung kortina namin, nipis-nipis naman. Pag humangin, wala na, pasok na din lahat. So ayan, next project natin is sliding window. Pero hindi lahat. Kumbaga, pag lahat kasi pinabintana namin, 27,000. Pero wala naman kaming budget na ganun. So, paunti-unti na lang siguro ang gagawin natin. Tapos, ayun. Yun yung update natin sa bahay, guys. Mamaya magluluto ako ng dinner para pag-uwi ng babae. Kakain na lang kami. Pero ngayon, pahinga muna. Alas 3 pa lang ng hapon. Magmerienda muna tayo. Meron ako ditong binili na Hansel. At saka, ito, favorite ko din. Tapos, may Hansel tayo dito. Baka magkakape. Siguro, hindi ako magkakape pala. Baka hindi ako makatulog mamaya. Ubus na kasi yung tsa ako Gusto ko sana uminom ng tea. Kaso ubus na. So, hindi pwede magkape baka hindi makatulog. Ayan, Hansel. Ngayon lang ako ngayon lang nawala yung ubo ko. Ilang gabi ako, siguro 3 days, na walang tulog dahil sa kakaubo. Grabe, alam mo yung wala kang sipon, wala kang kahit ano, pero dry. Mas mahirap pala yung ganun guys, hindi ka talaga papatulugin. Yung dry na dry yung ubo mo, sobrang kate dito na talagang kailangan mong iubo, pero walang lumalabas. Alam mo yon. So, buti nga, 3 days lang. Kasi nung nasa Bicol ako, naranasan ko na rin to guys, bagong dating ako galing ako ng Saudi. So, bagong dating ako sa Pilipinas. Nasa bahay ako ng mga 1 linggo mahigit na ganun. Dry talaga siya guys, as in, grabe.
Ang hirap, dry na dry. So, ito lang ginawa ko dito sa Hong Kong no, para hindi ako masyadong mahirapan. Yung lemon, yun yung ginagawa kong tubig. I mean, lemon water. May tumbler ako na malaki, tapos isang lemon. Ilalagay ko dun yung katas, pati yung mga balat, lahat ilalagay ko dun. Maghapon yun yung iniinom ko. So, ayun, mabilis siyang humupa. And kada umaga, and kada yung sobrang kati talagang hindi ko mapigilan, nagmumumug ako ng ligamgam na may asin. Umaga, tanghali, gabi, kahit madaling araw, bumabangon ako para magmumug ako ng may asin. Kasi talaga ang hirap, hindi talaga ako makatulog. So, ayun, kung maranasan nyo yung dry cough, yung masabi ko sa inyo, maititip ko sa inyo, no? Yun, lemon water, at saka magmumug kayo ng may asin. Maligamgam na tubig, lagi iinumin nyo. Ayun, nag-ano naman siya, okay na. Siguro, wala pang isang linggo, mga 3-4 days lang ganun, yung aking dry cough. So, naging okay na rin siya. So, makakakain ako ulit ng matatamis. Tara, kain. Mamaya ulit. Hi, ako si Joanne, isang OFW dito sa Hong Kong. At nagsasabing, hindi lahat ay para sa Hong Kong. Ba't ko to nasabi? Dahil merong kahit ilang beses na nilang pag-a-apply, hindi sila makapasa-pasa sa medical, o kaya hindi sila makapasa sa interview, nakakailang interview na sila, pero gustong-gusto nilang pumunta dito sa Hong Kong. Ako guys, nag-apply ako ng Taiwan, kasi gusto ko dun, ang dami kong kilala na nandun at malaki yung sahod, pero hindi rin ako makapasa-pasa, hindi ko maintindihan yung medical ko bagsak, yung mga requirements ko bagsak. Tapos nung nag-apply naman ako sa ibang bansa katulad nitong Hong Kong, sa Riyadh, nakapasa naman ako, wala namang problema kahit ano. Tapos ayun, naisip ko na hindi ang lahat para sa Taiwan. So ganun din yun dito sa Hong Kong guys, baka hindi rin kayo para dito kung sakali man na hindi kayo matanggap-tanggap. Marami pa namang lugar na pwede nating applyan, ano? So wag kayong malulungkot kung hindi kayo makapasa o na-terminate kayo o bumagsak kayo kasi baka sabi ni Lord hindi kayo para dito. Baka merong mas magandang bansa na mapupuntahan kayo. Iba-iba tayo ng destiny. Hindi lahat ay para sa Hong Kong. Good morning guys! So merong concern itong si ate kasi bago lang daw siya dito sa Hong Kong, wala pa siyang first month, is pinapabakasyon na siya agad. Libre naman daw yung ticket. Kaso ang worry niya is baka daw i-terminate siya. So ito na nga, hindi siya pumayag doon. Di nag-stay na lang siya sa bahay. Ngayon, 2 months na siya, pinapabakasyon na naman siya kasi magja-Japan yata. Ang concern niya nga, baka daw i-terminate siya pag nandun siya sa Pinas. Kasi maraming ganyan din dito guys. Pag pinauwi ka, hindi ka na pinabalik. Terminate ka na. Pero ito yung masasabi ko ha, i-concern mo yung ticket mo pabalik. Dapat dalawa ang ticket mo, papunta at pabalik. Yun lang. Kasi pag may pabalik ka, kung i-terminate ka man, pwede ka pa rin bumalik dito and pwede mong singilin yung amo mo. Kasi terminate ka, bawal kasi yun yata, yung mga ganon. So, basta may pabalik ka pang ticket, hindi naman siguro. And baka gusto ka lang din nilang papakasyonin. Kasi free naman guys yung ticket niya daw pag uuwi. So, baka talagang mabait lang itong si amo mo at gusto kong pauwiin, samantalang ako kahit ako na magbayad ng ticket ko, ayaw talaga akong pauwiin ng amo ko dahil natatakot na baka hindi na ako babalik. Nung first time ko mag-abroad, Saudi yun guys, dala-dala ko yung lotion, shampoo, tapos yung mga toothpaste na nasa hand carry. Kasi wala akong luggage yun kasi konti lang daw ang dalhin eh. So hand carry lang ako, lahat yun nandoon. Ayun, kinuha lahat. Wala nga. Wala akong nadala sa Saudi. So wala ako kahit anong liquid. So ang pwede lang pala is 100 ml. Sobrang liit lang yan. 100 ml. Yung shampoo nyo, 100 ml. Pero huwag na lang kayong magdala. Kasi ang lapit lang naman ng Hong Kong. 1 oras mahigit lang yung biyahe. So lagay nyo na lang sa luggage lahat. Pwede rin yung sa luggage yung mga canned goods. Pero bawal sa luggage yung mga laptop, cellphone, power bank. Tama ba? Bawal ba ang power bank? Iyon, sa hand carry mo ilalagay yung mga gadgets guys. Okay? Don't forget to like and share. Comment down below kung ano pa yung mga bawal. Saudi life ko dati, naalala ko lang dahil pinaglinis ako dito sa labas, first time kong pinaglinis. Actually sa kapitbahay to, kaso ang dami daw wiwi at pupo kaya pinalinis sa akin. Kaya ayun, naalala ko yung nililinis ko sa Saudi, halos 20 times na itong space na to guys, tapos puro pa buhangin talaga, tapos ang init pa sa labas. Relate yung mga nasa Saudi ngayon, o diba? Agree kayo? Yung nililinis natin dyan. Grabe ang lawak-lawak. Halos 2 hakbang nga lang yung pagitan ng kapitbahay at nitong likod na bintana ng mga amo ko. Sinisipag at magsasahod na naman mamaya Kaya ayan, pati yung sa kapitbahay, sama na natin. Para di makalimutan ni amo, bigay agad mamaya. Ginalaw yung camera ni kabayan. Yan yung unang-unang sinabi sa amin sa agency bago kami binigay sa mga employer namin na wag naming pakikialaman ng mga kamerang nandyan. Wag na wag, kahit nga ako hindi ko yan nililinis. Pag sinabi lang ni amo, saka ko lang yan gagalawin na linisin. Kahit pa yan sobrang dumi na magalit siya, bahala siya, basta hindi ko yan tinatouch. Sa mga baguhan guys, wag na wag nyong gagalawin yung camera. Please lang, yung posisyon niya, kung nasaan siya, or tatakluban nyo siya, wag na wag nyong subukan, sigurado. Kawawa kayo. Bakit daw walang mga ipon ng mga OFW? Bakit daw walang ipon ng mga OFW? Bakit nga? Kaya ubos lahat ng sahod. Magkano lang naman yung... Kasi pinapadala lahat sa Pinas.
Bakit daw walang ipon ng mga OFW? Bakit nga ba? Yes, wala naman talaga tayong mga ipon. Ako wala akong ipon pero may mga pundar, may mga napag-aral, and syempre ako rin sarili ko napag-aral ko. Yun yung pundar ko dito sa Hong Kong. Ito naman si ate ay 6 years na dito sa Hong Kong. Bakit daw ang mga OFW walang mga ipon? Pinapadala po sa Pilipinas para ipagawa ng bahay at pag-invest ng mga lupa para pa nag-uwi. Hayahan! Bakit daw walang ipon kadalasan ng mga OFW dito? So ito naman si ate, anong dahilan? Kasi pinapadala lahat sa Pinas at saka sa pag-aaral ng mga bata, sa pagkain, at isa pa, mahal ng bilihin sa Pinas. Hindi kasya yung sahod namin dito. Kaya, Ito rin isang OFW dito sa Hong Kong, and tatanungin natin siya kung bakit kadalasan dito ang mga OFW ay walang ipon. Bakit nga ba, Te? kasi pinapadala sa pamilya. Kailangan, importante. May college, pinapaaral. Wala naman, pero pagka financial problem kailangan, pagka may mga sakit. Ayun. Kanya-kanyang responsibilidad sa Pilipinas, kaya halos lahat ng sahod na ipapadala din. Yes. Meron pa tayo dito mga OFW na matatagal na rin dito sa Hong Kong at tanungin natin kung bakit wala silang mga ipon. Lagi daw kasi silang day off at magasto. Si ate, invest siguro. Or may May mga anak, may mga anak kasi. Si ate naman ay may mga nag-aaral sa college. Ay, Johnny! Oh, shout out sa inyo. Napakaganda natin si ate. Ano kaya ang ginawa niya sa kanyang pera at wala siyang ipon? In-invest po ng lupa at saka bumili ng konting alahas, yun lang. Eh, matagal na rin dito sa Hong Kong pero wala pa rin siyang ipon. Bakit daw wala pa rin ipon ng mga OFW? Walang ipon ang mga OFW kasi katulad ko, marami akong sinusuportaran sa aming pamilya. Nagpaparal ako ng anak ko. Nakapagpatapos ako na isang pulis. Wow! Graduate Congrats! ako pero magkuha pa ng board para makapagtrabaho. Ngayon, mayroon pa akong college. Kaya ubos lahat ng sahod. Magkano lang naman yung 5-5? Makunti lang naman yan. Kaya kulang nga yan yung 5-5. Kailangan pa natin magkayod. Kaya si ate nagmamasahe. Ayan, Kaya marami siya ditong extra customer. income po. Ayan, nagmamasahe kung gusto nyo magpamasahe dito sa Central sa may hagdan. Sa mga pedicure. Oo, pedicure din siya, nagpe-pedicure din, oh. Yes, si ate sa baba. Ayan, pedicure dito, mga hilo, kung ano-ano nandito yan sa hagdan, sa Central. Tayong pahabol dito na OFW din dito lang din malapit sa amin. So, matagal na rin siya dito pero wala ding ipon. Bakit nga yun, Ate Lily? Kasi nga, mindset ng mga Pilipino, inuuna yung pamilya kahit hindi mo naman yun obligasyon yung mga kapatid, mga pinsan, manghiram ng pera, hindi mo nasisingilin kasi mahiya ka naman maningil. Kaya Ano wala pa? talagang ipon. Hindi makatiis na makapagpadala ng Pilipinas, no? Oo. Yun lang, bye-bye. Ang dilim. Bye-bye. Tapos na ang day off. At syempre, hindi mawawala si Bonita. Tatanungin natin siya kung bakit daw walang mga ipon ng mga OFW. Bakit nga ba? Hindi ko alam kasi